Oy, good morning. And good morning po. Good morning sa lahat ng mga viewers. And good morning sa minamahal naming supporter, subscribers. Yan, salamat. Sa mga Rochelle fanatics, sa mga Blue Heart, good morning sa inyo. Siyempre, good morning kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab. Shout out kay Kalinga Prab. Shout out din sa lahat ng mga reactor, no? Sa presidente ng reactor na si Direk Noelsa, ang gwapong-gwapong presidente ng reactor. Good morning. Ayan. Siyempre, good morning po, no? Batiin ko lang si Ate Mina Haramilio. Good morning sa iyo, ate. Kay Reggie, good morning. Sa mapagpalang araw. Yan. Shout out po pala, no? Kay Ma'am Rose. Yung kasamahan ni kasamahan po ni Tita Miles. Yan, mega love shout out ha. Big shout out Ma'am Rose. So ito mga kalingap, mga kapatid. Ito sarap sa pakiramdam, nandito ka sa tahimik at mahangin na lugar. Yan. Dito tayo sa Kapatagan. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa magandang araw na binigay. Makulimlim po, walang init. Ngayong araw na ito, makulimlim ang panahon. So ngayon, gagawa lang tayo ng reaction, no? Patungkol ito kay Rachel, no? Reaction na natin yung vlog, yung live ni Rachel ng mga nakaraang araw. Tungkol ito doon sa pinaliwanag niya yung kanyang sarili. At humingi din siya ng tawad doon sa pag-post niya, no? Pag-post niya ng salita sa kanyang Facebook page. Humingi siya ng tawad dahil alam niya mali daw yung kanyang ginawa. Dito po makita natin si Rachel kung gaano ka seryoso, gaano ka bait bilang isang bagong content creator, no? Na-realize niya na wag po tayong lumaban, wag po tayong mapikon sa mga nambabas, no? Maganda yung pinapakita ni Rachel sa atin. So ito mga kalingap, mga kapatid, panuorin natin at para ma-refresh lang tayo. Alam ko napanood nyo na ito, pero siyempre ang akin kasi ma-refresh natin, no? Na pwede natin pagkapulutan ng aral itong tinuro ni Rachel sa kanyang live. Marami siyang sinasabi, so pakinggan po natin, panuorin natin, at pagkatapos po hayaan yung magkomento tayo, at kayo din po mag-comment kayo dyan sa baba, no? Sa ating comment section para naman mabasa natin kung ano po yung inyo pong side. Mahalaga kasi kasama kayo dito sa ating pinag-uusapan. So ito mga kapatid, panoorin natin itong sinabi ni Rachel. Let's go! And then wala pong kaartehan yun, wala pong kaplastikan. Yun po ay totoong ako, at wala pong wala pong halong kaplastikan. Totoo po yun. Kung ano po yung pinapakita ko sa inyo, or nakikita nyo sa mga kilos ko, ganun po talaga ako. And then kung naiingayan kayo sa akin, or talagang ganun po talaga ako. Siguro nung first vlog sa akin, siguro maano pa ako magsalita nun, kasi syempre nilulugar ko po yung sarili ko na ay ganito ibang tao to, kailangan natin magpakita ng full of respect. Siyempre hindi mo sila ka-level and hindi mo sila close, and kailangan mong kasi ang tinuro sa amin ni mama, nila papa, magbigay kayo ng galang sa mga taong yung hindi nyo naman kilala. Yung kahit kilala nyo, magbibigay pa rin kayo ng galang, pero yung pag hindi kayo close, yung makipag-usap pa ng tama lang, ako kapag kilala ko yung tao, yung sobrang close ko na, doon na ako nagkakaroon ng sa sarili na, ay, ganito, na komportable ako ipakita kung ano ako. Ganun po ako. Parang komportable ako na, ay, okay lang na makita niya kung ano ako, diba? Kasi doon mo malalaman kung gusto ka ng tao or ayaw sa'yo ng tao. Ngayon, na-realize ko na, nung pinakita ko yung ugali ko, kasi nasanay na ako eh. Kasi
medyo nagiging close ko na yung mga taong nasa paligid ko. Ayun, nung nasanay na ako na ipakita ko yung sarili ko, kasi komportable na akong ipakita ko ano yung totoong ako. And nung napakita ko na, parang ang daming umayaw sa akin. Ang daming nag-hate kasi ganun daw yung personality ko. Although nagbago nga. Pero siguro siguro hindi niyo po ako kilala kasi talagang kasi kapag yung mga kapatid ko, mga close ko, ayan, ganun po talaga ako. Nang madaldal, tsaka para joke, yan. Kapag magjo-joke ka sa akin, tatawanan ko lang yan. And then, magiging close tayo. Kasi, yung, salitang kalog. Ayan, kalog po talaga ako. And yung mga, alam niyo po yun, mahilig ako magbiro. And then, nakakaano lang kasi may mga taong tanggap tayo. May mga tao na iintindihan tayo. May mga tao na, alam niyo yun, may mga tao na gusto yung personality natin, yung pagiging totoo natin sa sarili. Ayan. Kasi once na ipakita ko yung sarili ko, yung ugali na meron ako, parang ang sarap sa pakiramdam na, ay, gusto ko ng tao, tanggap ko ng tao, na, kahit ganito ka, simple ka lang, yung, alam mo yun, para sa akin kasi, asaya sa pakiramdam na, may taong tanggap ka, na kahit ganito ka, magiging kasing vibes mo pa. And then, sobrang thankful ako kasi meron ako nakilalang taong ganun. And then, sa mga taong supporters ko dyan, and sobrang nagpapasalamat ako kasi na-appreciate niyo po ako, and then, naiintindihan niyo po ako, and then, lagi kayo nandyan para supportahan ako. Hindi niyo ako dinadown. Tinataas niyo pa ako. And then, doon ko na realize na kahit na marami akong bashers or maraming hate ako, na-realize ko na marami din palang tao nagmamahal sa akin. And then, nung siguro, nakapag-post ako ng ganun dahil hindi ko na kinaya talagang. Nainis talaga ako. Nainis po talaga ako kasi bakit hindi ko naman gagawin yun. Na-realize ko na, mali pala ako. Kasi pinost ko pa yun. Yun yung mali ko dun. And then naghihingi po ako ng pasensya sa mga taong, ayan, hindi ko na i-adapt yung IPAN, yung embrace positivity, avoid negativity. And then kasi nainis talaga po ako. Pero ganun pa man, na-realize ko na dapat hindi ko na pala pinost yung ganung bagay. Kasi mas lalong lalala and then magkakaroon din ng conflict. Ayun, napagtanto ko na mas maganda na hayaan mo lang yung mga basher mo. And then, more basher, more income. Ganun yun. Parang gusto kong ganun yung mindset ko na more basher, more income. So ayun, yan, napakinggan natin no, medyo mahaba-haba yung kanyang paliwanag, pero alam niyo po, nakakatuwa dahil ang isang Rachel Morales po, inilabas niya yung kanyang pagiging totoo. Sabi niya nga, inilabas ko yung ugali. Ito ako ito yung pagkatao ko. Pero bandang huli po, sinabi nga niya na naisip niya o na-realize niya na mali yung kanyang ginawa kasi bilang isang tao, no, lahat naman tayo nasasaktan pag makakarinig or makakabasa ng masakit na mga salita. Pero alam niyo po, ang kagandahan kay Rachel, na-realize niya na ito'y mali. At sabi nga niya, natuwa ako sa sinabi niyang more basher, more revenue. Ang galing ni Rachel. Oh. Alam niyo po, gagamitin ko yan. Yung sinabi niyang more bashing, more revenue. Ibig sabihin, kapag mayroong nambabasa sa'yo, dagdag views, dagdag revenue yon. Kaya
Yun ang sinabi niya. Isipin mo ha, isang baguhan na katulad ni Rachel, nagsalita ng ganito. Mukhang nasa pool yata tayo ah. Oy, mukhang nasa pool yata yung ibang mga vlogger dyan na sumasagot sa mga nambabas, no? Sumasagot sa mga nambabas. So maganda po ang sinabi ni Rachel na nakakakuha tayo ng mga aral, no? Pagkakapulutan natin ng konting aral yung kanyang mga sinasabi, lalo na po sa katulad nating mga content creator, mga reactor at mga charity vlogger. So maganda po ha, maganda. Kaya ako po bilang reactor, ako po yung sumasaludo, no, kay Rachel Morales sa kanyang ginawa na humingi siya ng tawad, no, in public. Talaga naman, yun ang maganda, na hindi siya nawawala ng pag-asa or hindi siya tuluyang nagagalit. Yan. So lesson po yan sa ating lahat na kung maaari, hanggat maaari, magtimpi muna. Timpi-timpi lang muna, kontrolin ang sarili hanggat sa ma-realize mo kung ano yung tama. So yun lang po muna mga kalingap. Comment kayo dyan sa baba ha, sa ating comment section para naman mabasa ko. Salamat po ha kay Ma'am Laila Mendoza, ayan, kay Mama Berry, thank you so much. Salamat din kay Ma'am Bitliamas, kay Tita Inday PB. Salamat po kay Tita Miles. At sino pa ba? At marami pang iba na tumutulong sa atin. Si Hong Kong Girl, no? Salamat sa iyo, kabayan, sa tulong mo sa ating YouTube channel. Ayan. Salamat po kay Kuya Bal, kay Kalinga Prabyatiin na. Thank you so much. Diyan lang natatapos ang ating maliit, maiksing short reaction. At abangan nyo po bukas ang ating pang mga karagdagang reaction video. Bye bye and God bless.